Starring Entertainment. Hi, good evening. Ayun po. Hello, si Lolita. Iba ka kanina. Ay. Ano mo, mga pa-walling. Dahil po yan sa ating mga magagaling na direktor, Direk FM. Sobra po. Thank you, Delon. Isa sa mga kanina, hindi naman sa, I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina. JC De Vera. Hi, JC! Hi, thank you. Good evening everyone. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito and I hope everyone hindi sana kayo madala sa pag-invest. Ay. Ayun lang po. Thank you, thank you. Well, you- Yayaman tayo. Well, you have to convince us, JC. Medyo, dahil sa nangyari niyan parang matatakot na kami mag-invest. Pero we'll discuss more of that later on. Portraying the role of Enzo Rivera, Seth Fedilin! He's back on prime time! Yun po, maraming salamat po sa pagpunta. Binabati ko, nakasuporta rin dito ang mga talagang sumusuporta sa amin matagal na. Sana po abangan po natin to, ang Sins of the Father. Maraming salamat po. Siyempre, pag may Seth, merong Francine! Francine Diaz! Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you to our supporters po and to our families sa pagpunta nyo. And Kuya MJ, ready na po kami sumagot. Ready nang sumagot. Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses, the one and only Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. In your blonde era. Oh yes. Para kay attorney Lea na makikilala niyo na po very soon. Maraming salamat for coming here. Balita ko lahat ng nanonood ngayong gabi ay yaman. Okay Oy, ba yun? wow! Hindi. Totoo ba yun? We really work hard. Everyone is really working hard for this show po. And so sana nagustuhan po ng ating mga manonood. At hindi pa po ngayon, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang. Pasimula pa lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa primetime, Jessie Menjola! Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe, isa lang talaga masasabi ko, ang ganda pong makita na finally everything has glued together at saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko po magpasalamat sa aming mga direktor. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po, supportan nyo kami, mag-invest po kayo ng pagmamahal at support po sa show namin. Thank you, Jessie. Speaking of invest, alam mo, feeling ko yung linya nga niya ay tatatak sa mga manonood at magte-trending, mag-viral, portraying the role of Mike Trinidad, the award-winning actor, John Arcilla. Gusto niyo bang yumaman? Oh, yes! I will make your money work for you! Nakakatakot kasi convincing. Kasi yun yung dapat mong i-work out dun di ba? Dapat mo convince mo talaga sila. And naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po everyone! Thank you for coming. Of course, ayokong buhatin ng sarili namin bangko, pero I'm sure nagustuhan ninyo kasi ako talagang, ibang klase. Kahit na late ako, parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. So, I'm sure ganun din po ang ramdaman niyo. So, keep on watching. Malapit na po sa June 23. Yan ang miniature ng ating bida, na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant at maraming matututunan ang manonood. He is back on primetime, the one and only Gerald Anderson. Ayan, good evening po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa lahat po ng friends and family, supporters po namin, the Philippine Coast Guard, friends from the media, marami pong salamat. Sana kayo nagustuhan nyo, maniwala kayo. I think nakita naman po sa produkto na talagang pinaghirapan po ng lahat yan. Not just the cast, everyone, lahat po ng tao behind the camera, from the writers, directors, the staffing crew, lahat pinaghirapan talaga namin ito para sa inyo. Patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin, ako po mismo nagsabi sa inyo, patikim pa lang yan at marami pang dapat na pa. It's just the tip of the iceberg. Okay, let's kick off our Q&A. Je, ako na muna yung magtatanong, no? Seeing it in fruition, ito na, yung unang patikim. Ano yung pakiramdam?
Nakakataba ng puso kasi talagang when you see the final product, parang negosyo lang yan eh, yung pinaghirap mong isang bagay, tapos kumikita na siya. The fulfillment is different. And Jay, hindi tayo mga investors dito. okay. Kung sino mag-invest, Jay, mag-invest kasi po kayo sa akin. Galing mo, parang hanggang ngayon. Diba? mo. Nagmana ako sa tatay ko I eh. know. Nagmana ako sa tatay ko. No, but yeah, it's like lagi ko nire-request sa ABS is pag may proyekto po ko, sana may social awareness. And sana may mapupulot na aral yung mga tao pag pinanood nila. Because maraming distractions these days, di ba? We have scamming, we have social media, we have influence, everything. So when I'm given an opportunity like this, talagang binibigay ko yung best ko. Kasi alam ko sa sitwasyon natin as a company and as a country, hindi lahat ay nabe-bless katulad nito. So whenever we get opportunities and blessings, make the most out of it. Okay. Speaking of that, I wanna know, kanino nagsimula yung kwento? It's very socially relevant, pinag-uusapan siya ngayon. Let's talk to Senon. Senon, paano mo nabuo yung story ng Sins of the Father? Actually, hindi lang naman ako yung nagbuo. It's basically the whole team. Of course, from JRB, dun sa aming creative manager kay Dindo Perez, kasama rin namin yung mga writers namin. So, ang tagal naming bin-brainstorm, tapos kasama sila direct, mga ganyan. Ang tagal, tapos pinipresent namin dun sa mga actors, tapos nagko-comment, so back to the drawing board. Ang tagal, it took us like months para makam out talaga namin yung solid na kwento na alam namin that we could be proud of. Pero yung theme kasi parang scamming, di ba? Parang ganun yung dating, parang investment scams. Were you inspired by true events, true stories? Yes, in a way. Kasi parang feeling ko wala naman siguro sa atin dito ang hindi pa naka-experience ng scam. Meron na ba dito? Sino naman na-scam na dito? Ayun, dami na. Ay, sa cast ba meron? Sige nga, Mike Trinidad. Nung 90s, di ba, yung pyramid sa Yes! millions talaga yung sa family namin. Sa buong family. Wow! And ang nag-scam sa akin, estudyante ko sa acting. Oh. Yes! Estudyante ko siya, so ang tawag niya sa parents ko, nanay, tatay, and then sa mga siblings ko, kuya, ate, and then gano'n siya ka-close sa akin. And in fact, ginamit niya yung acting niya sa akin. Buong barangay nila, pati mga classmates niya sa school, nakuha niya lahat. And then, so, hinabol siya ng ibang mga na-scam. Hinabol siya, actually, tinorture siya ng mga kaibigan niya sa isang building. Tumalon siya ng 3rd floor, sa 3rd floor. Na-hospitalized siya, then, nung hospitalized siya, tumakas siya after several days. And ngayon, ang last na alam namin sa kanya, nagpa-change siya ng face. Oh! Very cinematic naman yung kwento. Pang teleserye. Kami ni Yula Valdez, Sulat mo na. Sorry, sulat mo Yula na. Valdez. Yula! Kami ni Yula ang kasama doon before. Wow! Kilot, you raised your hand kanina. Oo, alam mo, dati kasi nagbebenta ako ng bangus. Alam mo naman ako, hindi ba? Kailangan kumita ng pera. Gusto natin yumaman, right? Yes! Okay, fine. So, syempre, there was a time, many years ago, nagbebenta ako ng boneless bangus. Okay. Sumali ako sa expo. Order ako dyan. Baka naman ikaw, hindi. May nag-order sa akin 80,000 pesos worth of bangus. Okay. Binayaran ako ng manager's check. Okay. Tinanggap ng tao ko. Nung tinanggap yung kinuha, dineliver, pinick up ng isang kilalang van. Hindi ko nababanggitin ko ano. Pinick up, we went to the bank, fake yung manager's check. Pero yung account number at saka yung pangalan existing doon sa bangkong yon. Pero walang ganong fake yung manager's check. Nahabol mo na yung scammer Hindi na yan? wala na. Kaya mag-iingat po kayo. Kasi ni-record kita Talaga na sa isang seminary lot before, di ba nag-order siya? Yes. Tapos biglang nawala, yun pala yun. Yes. Wow!